Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Maaari na po tayo makaupo, mga kapatid. Isang mapagpalang gabi po, mga kapatid, sa ating lahat. At kayo po ay aking binabati sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At sa gabing ito, mga kapatid, ay muli po tayong mag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos at nawa ang lahat ay nakahanda na po sa pakikinig ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Handa na po ba ang lahat, mga kapatid? Amen! Praise the Lord. So sa oras na ito, mga kapatid, ay magkaroon po tayo sa oras na ito ng atentibong kaisipan. At yung ating pandinig ay atin pong ihanda sapagkat ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito ay isa pong bagay na kung saan po ay magbibigay po muli sa atin ng pagkatuto patungkol po sa mga bagay-bagay na dapat po natin ginagawa bilang mga Kristiyano. So sa oras po ito, mga kapatid, ay pag-aaralan po natin ang pinamagatang How Can I Be Faithful to God? No? How can I be faithful to God? Ibig sabihin sa mababaw sa wikang Tagalog, paano ba tayo? Paano ba ako magiging tapat sa Panginoon? Una po, mga kapatid, may tanong na dapat po natin masagot kasi paano ka ba magtatapat sa isang Panginoon o Diyos o isang bagay kung wala namang dahilan? Naintindihan po natin, tayo pong mga tao, may mga kaugalian po tayo na paano ko pagtitiwalaan ng isang tao kung hindi ako sigurado kung siya ay totoo, siya ba ay tapat, siya ba ay manloloko, lalo po sa ating panahon. Alam kong naiintindihan ninyo yung aking ibig sabihin na napakahirap po sa ating panahon ang basta na lamang magtiwala. Diba? Sa dami po ng manlolokong tao, ay hindi mo na alam kung sino ang iyong pagtitiwalaan. Wala ka ng ibang, alam nyo yun, wala kang ibang option kundi ang mag-ingat talaga. Gayon din po, mga kapatid, paano ba ako magiging tapat sa Panginoon? Okay? Ito po ay positibong tanong ng isang tao na hindi niya alam ang kanyang kalagayan kung ang kanyang ginagawang paglilingkod ay masasabi natin, mga kapatid, na nasa tapat na estado. Nakuha natin, mga kapatid. So, paano ba? How can I be faithful to God? So, bago tayo magkaroon ng katapatan sa Panginoon at bago ibinibigay ng tao ang kanyang katapatan sa Panginoon, meron pong isang masasabi natin, mga kapatid, na nagiging reason niya. Bakit natututunan niya o naitutulak niya ang kanyang sarili sa pagtatapat? Una po na dapat natin maintindihan, sinasabi ko sa Korinto, unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 9, ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama, sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. So ito pong unang Korinto, Kapitulo 1, 9, ay nagtuturo sa ating mga mananampalataya na ang Diyos po ay tapat. Maliwanag po ba, mga kapatid? Amen. So, natututunan natin magtiwala, balik tayo dun sa kaninang halimbawa, natututunan natin pagtiwalaan ng isang tao kasi nakikilala na natin siya, lalo na kung 10 taon na yung kaibigan mo na yan, na magkaibigan kayo, 10 taon na, no? O mahabang panahon pa kayong magkaibigan. Talagang pagtitiwalaan mo siya dahil kilala mo yung kanyang karakter, kilala mo siya, kabuuan na siya. Kaya nagtitiwala ka kahit na iwan mo siya sa bahay mo, umalis ka, mamalengke ka, panatag ka dahil alam mo, hindi po gagawa ng masama ang iyong kaibigan. Gayon din po sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya natututunan ng tao na magtapat sa ating Panginoon dahil nasumpungan niya kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Okay? So, nagkakaroon po tayo ng pagtulak sa ating mga sarili na, alam niyo yun,
mahihiya ka sa kabutihan ng Diyos eh. Mahihiya ka sa katapatan ng Diyos. Kung ang Diyos ay tapat, sino tayo mga kapatid para hindi suklian ang katapatan ng ating Panginoon? At sinasabi po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. Sabi diyan, kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat. Okay? Sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. So maliwanag mga kapatid, no? Sa wikang English, if we are faithless. So ang salitang if, sa wikang Tagalog ay kung. Ang salitang kung ay nagbibigay pahiwatig na kung saan mga kapatid ay nagbibigay ng kondisyon. Yan. Pag naririnig po natin ang salitang kung, madalas po yan, nagbibigay po yan ng kondisyon. Kaya po na aking inihalimbawa sa iyo, sa ating lahat, kung ikaw po ay isang ina at meron kang anak, no? Pagka sinabi ng isang ina, pag naipasa mo ang exam mo, bibigyan kita ng regalo kung may papasa mo. So, nagbibigay po siya ng kondisyon. Gayon din po mga kapatid, kung ito ay ating gagamitin, sinasabi dyan, kung tayo'y hindi tapat. Okay? Kung lang naman. Okay? Nagsasabi, kung tayo, ibig sabihin mga kapatid, if we are faithless, ang sabi rito, this acknowledges the possibility of human fallibility and faithfulness. Pag sinabing fallibility, pagkakamali. Okay? Kinikilala daw sabi dito, if we are faithless, kinikilala po ang posibilidad na ang tao po ay magkamali at magtapat. Okay? Ngayon po, ang sabi rito sa ikalawa, He remains faithful. This highlights God's consistent and dependable nature. He is always faithful regardless of human actions. Ibig sabihin mga kapatid, sinasabi po ng talata na kung tayo po ay hindi tapat, ang Diyos po ay mananatili daw na tapat. Pinapakita daw nito yung consistent o patuloy na pagiging maaasahan na kalikasan ng ating Panginoong Diyos sa kabila mga kapatid ng kakulangan po ng tao. Sabi dito sa uli, for He cannot deny Himself. Ibig sabihin mga kapatid ng deny ay maitatanggi. Okay? Hindi daw niya maitatanggi ang kanyang sarili sa pagiging tapat niya. This emphasizes that God's faithfulness is inherent to His being. Yan. So likas po yan mga kapatid yung pagiging tapat ng Diyos. Okay? He cannot act contrary to His nature, which is inherently faithful. So malinaw po mga kapatid, hindi niya po magagawang kontrahin o salungatin mga kapatid yung kanyang nature na pagiging tapat. Okay? Never po yan mangyayari mga kapatid, which is inherently faithful. Pag sinabing inherently mga kapatid, likas talaga sa Panginoon. So hindi mo makikitaan ng Diyos na pag sinabing Diyos, may isip agad ng tao na siya ay tapat. Naunamaan natin mga kapatid. Ngayon, balik tayo sa ating topic mga kapatid. How can I be faithful? Paano po ba natin magagawa na magtapat sa Panginoon? Okay? Kung ito po ay ating sasarilinin tanong ngayong gabi mga kapatid, at sasabihin natin mula sa ating puso't isipan, how can I be faithful to God? Paano ba ako magiging tapat sa Diyos? Paano ba ako makakapagtapat sa Panginoon? Kasi tatandaan niyo po mga kapatid marami po sa ating panahon naglilingkod sa Panginoon pero hindi niya makita ang kanyang sarili, ni wala siyang bahid ng ebidensya na siya po ay tapat. At kung tayo po ay tatanungin ng direkta sa gabing ito, tapat ka ba kapatid sa Panginoon? Pag sinabi mong oo, ngayon sabihin mo sa akin, ano ang patunay na ikaw ay tapat sa Panginoon? Paano mo patutunayan at ipapakita
natapat ka sa Panginoon. Kaya ito po mga kapatid, napakaganda ng ating pinag-aaralan. How can I be faithful to God? So ito po, number 1, paano po ba natin mapapatunayan na bilang ikaw, bilang ako, papatunayan ko na ako'y nagtatapat sa Panginoon at talagang kumbinsido ako. Okay, number 1 po na magpapatunay na ikaw po ay nagtatapat sa Panginoon o makikitaan ng katapatan. Una po, obedience to God's Word. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 5 verse 32 hanggang 33, inyong ang isagawa na gaya ng iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Number 33, kayo'y lalakad ng buong lakad na iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, upang kayo'y mabuhay at upang ikabuti ninyo at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain na inyong aariin. So ito po mga kapatid, kung mapansin ninyo, sinasabi diyan na isagawa raw ika ang utos ng Panginoon, no? Ang sabi rito, huwag daw liliko sa kanan o sa kaliwa. Ito po mga kapatid ay masasabi po natin sa simboliko na huwag kang liliko sa kanan at sa kaliwa. Ito po ay pagpapakita na kapag may inutos po sa atin ang Panginoong Diyos, wala kang ibang option. Hindi ka pwedeng mag-option sa kanan o sa kaliwa. Pag inutos ng Panginoon na mahalin mo ang iyong ama't ina, no? Regardless mga kapatid sa kanilang mga pagkukulang, may mga bagay na hindi ka gusto sa iyong magulang, huwag kang liliko ng kanan at ng kaliwa. Hindi mo pwedeng gamitin ang kapintasan ng iyong magulang para wag mong sundin ang utos ng Panginoon. Naunawaan natin mga kapatid. Amen. Kasi may mga anak po kasi na paano ko naman igagalang yan? Ako nga ang anak niya, hindi niya ginagalang, hindi niya rin ako nare-respeto. Alam niyo po mga kapatid, kapag ang Diyos ay nagsabing mahalin mo ang iyong ama't ina, mga kapatid, wala po yung sinasabi ang Panginoon na mamahalin niyo sila hanggang o may expiration siyang tinutukoy. Wala pong ganun mga kapatid. Naunawaan natin? Tandaan po natin mga kapatid, ang Panginoong Diyos kapag nag-utos, kailangan po nating sundin. So, ayun po mga kapatid, kailangan po nating sundin. Naunawaan natin? Amen. Wala po tayong ibang option dyan mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin na, ayoko, hanggat hindi nagbabago sa pagtutungit yan, hindi ko igagalang yan. Mali yan mga kapatid. Huwag tayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Pag sinabi ng Diyos, as is yun mga kapatid, hindi mo pwedeng lagyan ng expiration ang sinasabi ng Panginoon. Pakitaan po natin sila. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? Kung may gumagawa sa iyo ng masama, di ba? Huwag niyo silang gagantihan ng masama. Kung sa tingin mo ang iyong mga magulang ay hindi ka ginagawa ng masama, ginagawan ka ng masama, halimbawa, hindi mo pwedeng gantihan yan mga kapatid. So, kailangan pakitaan mo ng kabutihan. Paano po yan makakakilala sa Panginoon? Kung ikaw mismo na anak na nakakakilala sa ating Panginoong Diyos ay hindi makitaan. Di ba? Hindi po natin sila madadala sa Panginoon kapag gaganyan po tayo mga kapatid. Wala tayong ibang choice. Kung gusto po natin na tayo po ay masumpungan tapat ng Panginoon, kailangan po nating sumunod sa Kanyang utos. Yan po ang magpapatunay, ang magpapatibay sa harapan ng Panginoon at sa iyo mismong sarili, makukumbinsi ka na ikaw po ay nasa linya ng pagtatapat. Nakuha natin mga kapatid. Amen. Kaya, huwag nating sasabihin mga kapatid na tapat ka sa Panginoon, gayong may mga utos ang Diyos na atin pong hindi sinusunod. Okay? Yan po yung patunay. Obedience to God's Word. Obedience to God's Word. Yan po. Number 2, trust in God's promises. So, how can I be faithful to God? Kailangan ko pong magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Kapag ikaw po ay hindi nakikitaan na ikaw po ay nagtitiwala sa Panginoon, ikaw ay aliping hindi tapat. Unfaithful ka.
ang Diyos nga naniniwala sa iyo na kaya mong lampasan ng pagsubok di ba? 1 Corinthians 10:13 mga kapatid. Wala pang pagsubok na ibinigay sa inyo ang Panginoon na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo ay subukin ang higit sa inyong makakaya. At pagdating ng pagsubok, subalit pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. So kapag ang Diyos po ay nagbigay ng pagsubok sa atin, ang Diyos po ay nagtitiwala sa atin, nakakayanin po natin. Nakuha natin mga kapatid. So, kapag may pagsubok, ang sukli sa pagsubok ay pagtitiwala. Hindi pag-aalinlangan. Yan po ang problema mga kapatid sa atin. Wala pong sisinuhin ang salita ng Diyos. Tayo pong mga tao ay hindi po exempted sa panghihina, sa pagdududa, Hindi tayo exempted mga kapatid sa mga pangamba, sa mga takot, pero lagi po nating tatandaan, ilagay po natin sa ating mga kaisipan at sa ating puso mga kapatid. How can I be faithful to God? Magtiwala ka sa kanyang pangako. Kailangan mong maipakita sa Diyos na kahit nakakatakot, kahit nakakapangamba, kahit nawawalan ka na ng pag-asa, nagtitiwala ka pa rin sa kayang gawin ng Diyos sapagkat tapat ang nangako sa atin mga kapatid. Amen. Tapat po siya sa atin. At sa ganung bagay mga kapatid, ramdam mo sa iyong sarili na ikaw ay nagiging tapat sa Diyos. Kapag ikaw po ay nagtitiwala sa kanyang pangako. Ang sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 5 hanggang 6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Number 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang inyong mga landas. Nakita niyo po mga kapatid kung gaano po kaganda, kung gaano po kapanatag, kung gaano po katapat ang Panginoon na sinasabi ng Diyos sa atin, tumiwala ka sa Panginoon. Okay? Sinasabi ng Biblia, tumiwala ka sa Panginoon. Mga kapatid, ito po ang sabi, buong puso. Hindi po kalahating puso. Ang pagtitiwala po sa Panginoon, mga kapatid, sinasabi ng Biblia, ay buong puso. At huwag mo daw pagtitiwalaan ang sarili mong kaunawaan. Naunawaan natin mga kapatid? Amen. Yan, so dapat natin daw siyang kilalanin sa lahat ng mga hakbangin ng ating buhay. So ipakilala natin sa Diyos. Kung meron tayong mga plano, ang sabi ng Biblia ay ating ipakilala sa Diyos o ating konsultahin ng Panginoon at ang sabi, ituturo niya ang landas na ating lalakaran mga kapatid. Number 3, how can I be faithful to God? Perseverance in faith. Pag sinabing perseverance, mga kapatid, pagtitiyaga. Okay? Pagtitiyaga, mga kapatid, sa pananampalataya. Dapat pinagtsatsagaan po natin. Naunawaan natin, mga kapatid, meron pong pagtsatsaga. Mga kapatid, ito po ang katotohanan na dapat po natin marinig. May mga pagkakataon po mga kapatid na ang sarili nating pananampalataya hindi po natin kayang pagtsagaan. May mga panahon na nanalangin po tayo sa Panginoong Diyos, talagang matindi, pinagpapastingan mo, pero kapag hindi ka makakita ng liwanag, hindi mo kayang tsagain yung hinihingi mo. Hindi mo kayang tsagain yung pananampalatayang inilagay mo doon sa hinihingi mo, mga kapatid. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, o kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Mga kapatid, pansinin po ninyo. Sinasabi po ng talata, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Amen. Sa inyong pananampalataya, sa ating pananampalataya, hinihingi po dyan ang katatagan. Kung ikaw po ay nasa gitna
ng kawalan, nasa gitna ng kahirapan, nasa gitna mga kapatid ng kagutuman, nasa gitna ng pangangailangan, nasa gitna ng karamdaman, anumang negatibo ng buhay na ikaw po ay naroon sa gitna na yun, mga kapatid. Sinasabi po at iniaaral sa atin ng Biblia, magsitatag po tayo, mga kapatid. Paano ka magiging matatag sa isang lugar o sa isang sitwasyon kung wala namang dahilan para maging matatag? Amen. Naunawaan natin, mga kapatid. Kung wala namang dahilan para maging matatag, ba't ka pa magiging matatag? Kaya nga may salitang huwag kang matakot kasi nga nag-e-exist ang takot. Nag-e-exist sa paligid ang nakakatakot na sitwasyon, kaya sinabing huwag kang matakot. Ito rin, sinasabi ng Biblia, kayo'y magsitatag. Bakit po, mga kapatid? Marami po sa ating buhay ang maaaring magpakalog o sumubok ng ating katatagan sa ating Panginoon Diyos. Naunawa natin, mga kapatid. So magsitatag daw tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. At ang sinasabi, huwag makilos. Ibig sabihin, huwag maaalog. Gaya po nitong pulpit na ito, mga kapatid. Okay? Kailangan matatag. At hindi dapat nakakalog ito kasi nakakalog ito. Mapansinin nyo, pwede mo nga ito itumbay. Pero ang aral ng Biblia sa atin, mga kapatid, tayo po ay magsitatag. At huwag daw tayong makilos. Hindi dapat tayo naaalog, mga kapatid, ng mga tinatawag na pagsubok sa buhay. Yung mga bagay na kung saan ay hindi po natin pinangarap na negatibong nangyayari sa ating buhay. So kailangan po, wag makilos, wag po tayong mauuga doon. May mga tao po, mga kapatid, talagang nauuga eh. Meron po talaga. Yung minsan mga nagsabi, Panginoon, di kita iiwan, maglilingkod ako sa iyo. Pero pagdating ng mahabang panahon, sinubok ang kanilang pananampalataya, nauga eh. Nung nauga, ano po nangyari? Tumalikod sa Panginoon. Yan. So, ayun po, mga kapatid, magsitatag, huwag makilos, ano pang sabi, mga kapatid, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Ano po ba ang mga gawa ng Panginoon? Ang gawa ng Diyos, puro kabutihan. So dapat bilang ikaw po ay nagiging matatag at hindi ka po nakakalog ng mga pagsubok, ang sabi diyan, lagi dapat tayong sumasagana sa mga gawa ng Panginoon. Kung ano po ang ginagawa ng Diyos na kabutihan, siya dapat po natin ginagawa kahit na yung mga pagkakataon sa ating buhay hindi na natin maintindihan, kailangan po natin gumawa para sa ating Panginoon. Bakit po, mga kapatid? Bakit ba tayo tinuturuan na magsisagana o sumagana sa mga gawa? Okay? Bakit ba tayo tinuturuan daw na magsisagana sa mga gawa ng Panginoon? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Sabi, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, hindi po ako nagtataka at wala pong nakakapagtaka sa isa pong tao na nagsasabing sa ilingkod ng Diyos. Tapos madali siyang, alam niyo yun, madali siyang madismaya, madali siyang sumuko, na kung saan po, kung ito po ay ilalagay po natin sa isang sitwasyon na kung saan ay napapagod na siyang gumawa sa Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, may mga ganito pong tao. Okay? Mapabaguhan o mga matatagal na. Marami po sa ating panahon ang hindi naiintindihan na ang bawat ginagawa po natin ay hindi po nasasayang sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, nakakalungkot sa ating panahon na kung saan ay ang dami pong mga pagkakataon na pwede tayo makapaglingkod sa Panginoon, hindi po natin nagagawa. Naunawaan natin? Especially po, mga kapatid, sa templo ng Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi po lahat ng taong naglilingkod sa Panginoon mayroong puso na maglinis sa simbahan. At tandaan niyo po yan, mga kapatid. Iilan lamang po ang may puso, mga kapatid, na maglinis ng templo ng Panginoon. Mapansinin niyo, mga kapatid, ang tao po malinis sa katawan. Yung nasa katinuan, malinis sa katawan.
Malinis sa sabi nga Biblia, templo tayo ng Diyos eh. Pero pagdating sa templo ng Panginoon mga kapatid, marami po sa mga mananampalataya, kailangan mo pang utusan. Kahit nakikita na nila yung kalat, nakikita na nila hindi maganda mga kapatid ang paligid, patay Malaysia. Hindi po yung maganda mga kapatid. Okay? Dapat pag may mga pagkakataong makapaglingkod sa Panginoon, sabi niya, sumagana kayo sa gawa ng Panginoon. Mga mabubuting gawa. Bakit po? Yamang nalalaman po natin na hindi nawawala ng kabuluhan. Pag sinabing hindi nawawala ng kabuluhan, wala pong nasasayang sa ginagawa mo basta para sa Panginoon. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Wala pong nasasayang. Once na ang isang bagay ginawa mo para sa Panginoon at naka-address para sa Panginoon, wala pong nasasayang mga kapatid. Minsan, may mga pagkakataon na parang sayang, minsan parang may ginawa ka, parang walang resulta, pero dahil naka-address po yan sa Panginoon, markado po yan sa Diyos, mga kapatid. Hindi porket hindi na-appreciate yung ginawa mo, hindi porket pumalpak yung ginawa mo, pero tandaan mo to kapatid, as long as yan po ay naka-address sa Panginoon, lahat ng ginawa po natin ay ginawa po natin para sa Panginoon. Ang wika ng Biblia, hindi po masasayang ang lahat po ng ating mga ginawa. Kung ikaw po ay nag-outreach, kung ikaw po ay nagsusulbining mga kapatid, kung ikaw po ay nag-i-invite, huwag kang mapapagod. Huwag mong sasabihin na lahat na ginawa ko, hindi pa rin sila nakinig. Parang sa 5 taon ko, wala pa rin akong nadadala sa Panginoon. Huwag kang magpapa-apekto rin mga kapatid dahil sa 5 taon na yon na may mga tumanggi dyan na mga tao at wala ka talagang na-convert mga kapatid, hindi ibig sabihin nun failure ka. Hindi. Hanggat may ginagawa ka sa Panginoon, hindi ka failure. Ang failure po mga kapatid ay ang mga taong walang ginagawa sa Panginoon. Yung mga nagsasabi na, ano ba yan, wala nang mararating yan, ano? Gitara ka ng gitara, parang wala namang nangyayari sa'yo. No? Ang dami mo nang ginagawa para sa Panginoon, wala naman nagbubunga. Tigilan mo na yan, baka hindi para sa'yo yan. Nagiging failure lang lahat ng ginagawa mo, mali ka dyan kapatid. Ang tunay na failure ay ang mga tao na walang ginagawa sa Panginoon. Yan po mga kapatid ang failure. Ako may nagsasalita sa mga tao po na may alam na po sa aral ng Biblia, alam na po nila ang kanilang responsibilidad, alam na po nila ang pagiging lingkod ng Panginoon. Ha? Yun po ang aking tinutukoy kasi may mga baguhan na hindi pa ganun kaalam at hindi pa nila alam ang responsibilidad nila dahil mga bata pa sila o sanggol pa sila sa pananampalataya. So tatandaan niyo po yan, ulitin ko po mga kapatid, huwag po kayong magpa-apekto kapag kayo po ay may narinig, especially, lalo na, sa iyong mga kapatid sa pananampalataya, natira sinasabi sa iyo, dinidiscourage ka, hanggat para sa Diyos. Hanggat naka-address para sa Panginoon, mga kapatid, hindi po nasasayang yan. Amen. At never po yan masasayang. So yun po, how can I be faithful to God? Ikaw dapat ay may pagtsatsaga sa pananampalataya na mayroon ka. Tsagain mo. Kung wala kang nakikita resulta, huwag mong bibitawan ang iyong pananampalataya. Ituloy mo lang. Dahil lahat man yan, kung yan po ay mag-failure o mag-fail, tatandaan nyo po, panghawakan nyo sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, hindi po nasayang, hindi nasasayang at hindi po kailanman masasayang ang lahat po ng ating ginagawa para sa Panginoon. Number 4 po, how can I be faithful to God? Recognizing God's faithfulness. Ito po ang isang paraan para maipakita po natin na tayo po ay nagtatapat sa Panginoon, recognizing God's faithfulness. Ang sabi sa Psalms chapter 100 verse 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakilanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Tingnan nyo mga kapatid ha, ganito katapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salit-saling lahi. Patay ka na, may anak kang na-produce, ang katapatan ng Diyos tumatagos sa kanya. Kung siya man ay mamatay ulit, salit-saling lahi mga kapatid, ang Diyos po ay mananatili sa kanyang pagiging
tapat. So ano naman ito? Recognizing God's faithfulness. Kailangan mo pong i-recognize. Pag sinabing recognize, kilalanin. Kaya nga po mga kapatid, sa pagpupuri, napaka-importante na nire-recognize po natin ang ating Panginoon. May mga tao nga pong tampuhin eh. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Amen. No? Ito po, nangyayari po ito ha. Ito po ay talagang may sitwasyon po na kung saan, kung kayo po ay nakakaranas nito ha, kung lang naman, yung pumunta ka sa isang lugar tapos hindi ka na-recognize. Ha? Nakaranas kayo niyan mga kapatid, hindi ka na-recognize. Halimbawa, ang tagal-tagal mo nang hindi sumisimba. Tapos pag simba mo, hindi ka na-recognize ng iyong mga kapatid. Wala man lang sa iyong bumati, wala man lang ano. Hindi po ba't kung ikaw po ay galing po sa pagiging backslider, pumunta ka doon, hindi ba't nakakadagdag siya ng bigat? Parang masasabi mo, parang, alam niyo yun, wala yata pakialam sa akin ng mga kapatiran. Yan. So hindi man lang na-recognize, hindi man lang ako na-recognize, pati ni Pastor. Makasaktan siya. Okay? Pero tandaan niyo po, ang Diyos po hindi po tampuhin ha. Ako po ay naghalimbawa lamang po na kung ang tao nga po naghahanap ng recognition. Diba? Kung ang tao naghahanap ng recognition, mga kapatid, ikaw na naghahanap ng recognition, mas lalo mong i-recognize ang Diyos. Amen. Kasi sa buhay mo, na ito dahil sa akin nagawa ko ito. Mga kapatid, hindi po. I-recognize po natin siya sa pamamagitan po ng mga kapatid. Ipakilala natin sa ating mga bibig kung gaano po katapat ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-worship po natin, sa pamamagitan po ng pananalangin po natin. Sinasabi natin niya sa Diyos, "O kabanal-banalang Diyos, ikaw na napakabuting Panginoon, ikaw na siyang tapat na Diyos. Ako po'y nagpapasalamat sa araw na ito sa buhay at kalakasang ibinibigay niyo po sa akin. Sa inyong katapatan na nanatili ako na naririto. Buhay sa inyong harapan na tumatawag sa inyong pangalan." Alam niyo mga kapatid, napakahalaga ng ganyang mga litanya sa prayer mga kapatid. Hindi yung pag-load mo, Panginoon, alam mo naman kailangan ko. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, kailangan po natin i-recognize ang katapatan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ngayong gabi, isama niyo yan sa salitain o mga wika ninyo sa pananalangin na, Panginoon, salamat po na kahit ganito lamang po ang aking natanggap na biyaya sa inyo, hindi pa rin po nagbago ang inyong katapatan. Napaka-importante po na nire-recognize natin ng Diyos na siya po ay tapat. Sa kasakitan, sa dilubyo, sa mga negatibong bagay, sa takot, sa mga bagabag sa buhay, alalahanin, sabihin pa rin natin nang hindi napipilitan, ang Diyos ay tapat. Number 5, mga kapatid, how can I be faithful to God? Ang sabi dito, worship God in spirit and truth. Ang sabi po dito sa John chapter 4 verse 23, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Mga kapatid, inuulit ko po, kung tatanungin natin ang ating mga sarili, how can I be faithful to God? Kailangan po natin mapatunayan ang pagiging tapat po natin sa pamamagitan po ng pagsamba. Alam niyo po, maaaring kayo po ay mag-agree o hindi. Subalit, kapansin-pansin po na kapag tayo po ay dumadalo o ang isang tao po ay dumadalo sa simbahan, alam ko po lahat tayo ay naging ganitong minsan. Sumasamba po tayo, pero hindi po natin alam bakit tayo nasa simbahan. Lalo na yung mga bago pa lamang po tayo. Tapos yung pagtaas ng kamay,
Alam niyo yun, dahil hindi pa po tayo nakakakilala sa Panginoon, nakakakita tayo nagtataasan ng kamay, kung nagtaas man tayo ng kamay, hindi pa rin natin naiintindihan bakit tayo nagtataas ng kamay. Alam ko, lahat tayo naka-experience yan. Tapos may mga, hindi man natin sinasabi, may mga tanong sa isipan natin na ba't ganun sila? Bakit sila nagpapalakpakan? Bakit sila sumisigaw ng praise the Lord? Bakit sila umiiyak? Bakit sila pag nananalangin? Kailangan ba talaga umiyak? Yan. Tayo po minsan ay naging ganyan. Okay? Minsan po tayong ligaw. Minsan po tayong bulag sa katotohanan, mga kapatid. Subalit nung tayo po ay nakakilala na sa Diyos, nung tayo po ay lumago na sa pananampalataya, kamusta kaya tayo, mga kapatid, pagdating po sa usaping pagsamba? Kasi kung tayo po, pagdating po sa gawain ng Panginoon, ni ikaw mismo sa iyong sarili, hindi mo maramdaman na nagpupuri ka sa Panginoon, paano mo sasabihin tapat ka? At marami po sa mga mananampalataya na nasa loob po ng simbahan, tila bagalugi pa sila na nasa loob sila ng simbahan. Pumupunta sila sa simbahan, pero na-miss nila ang presensya ng Diyos. Napalampas nila. Marami tayong pinapalampas sa buhay natin pag nasa loob po tayo ng gawain ng Diyos. Totoo po yan, mga kapatid. Sobrang daming mananampalataya, hindi lamang po, mga kapatid, sa lugar na ito, kundi ako po'y naniniwala sa iba't ibang lugar ng bahay panambahan. Marami pong nasa loob ng simbahan na napapalampas nila ang mga sitwasyon na kung saan maipakita sana nila yung katapatan nila sa Diyos. Pagdating lang nga sa worship, mga kapatid, tulog ang isip. Nakataas ang kamay, tulog isip. Hindi man lang nila ma-recognize ang Panginoon kung gaano kabuti sa kanilang buhay. Alam niyo yun, hindi niya talaga maipakita at mapatutuhanan na siya po ay nagtatapat. Kasi po ang tao po, mga kapatid, kapag yan po ay tapat sa Panginoon, wala pong gawaing hindi mo yan makikita na hindi yan nag-worship. Wala pong gawain, mga kapatid, na hindi mo yan makikitaan, mga kapatid, na hindi tumutulong kanyang luwa. Dahil sa biyaya at katapatan ng Panginoon, mga kapatid, lagi siyang naroon. Nagpupuri siya, mga kapatid. Kahit mga simpleng service lang, mga kapatid, once na tumugtog na ang musician o nagpatugtog na sa simbahan, mga kapatid, nagme-meditate na yan, nagpapasalamat na yan, kinikilala niya sa kanyang buhay. Yan po, mga kapatid, ang tao na tapat. Pero, mga kapatid, kung sa gabing ito, napuna mo sa iyong sarili, kapag umaawit ang simbahan, umaawit sa simbahan, nagpupuri na ang lahat, wala ka pa rin ginagawa. Actually, marami po yan. Yung tipong mga supervisor sa loob ng simbahan, na wala po sila nakikita kundi kamalian, wala po sila nakikita, mga kapatid, kundi kapintasan. Nakakapagtaka. Nakakapagtaka. Pag oras dapat ng worship, dapat nasa worship ka. Dapat kapag sa oras ng pagsamba, dapat naroon ka. Hindi yung nakaganyan ka lang. Hindi yung papay-pay-pay ka lang. Nag-worship ang lahat, ikaw papay-pay-pay ka lang. Nag-aantay ka lang ng kamalian ng iba. Amen. Pag may hindi ka nagustuhan, maninita ka. Mga kapatid, hindi ganun. Masakit yan, mga kapatid, na katotohanan. Huwag niyo po yan gagawin. Pag oras ng samba, kailangan nandudong ka. Nakikita ka dapat ng Diyos. Para lang yan basketball eh. Oh, back to the ball game. E panlima ka, hindi ka ba papasok? Di ba? Kung player ka, dapat nandudong ka. Naunawa natin, mga kapatid. Yeah. Kung sa gera naman, kung ikaw ay sundalo, pagka may kalaban, dapat nandudong ka. Hindi ka natutulog sa duyan. Naunawa natin, mga kapatid. So, ayun po. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Amen. Okay? Ito po yung 5 patunay na paano ba natin may papakita ang katapatan natin sa Panginoon. Actually, marami naman yan eh. Yan lang po ay mga pili at pamunahin. Ulitin ko po, babaybayin po natin. How can I be faithful to God? Una po, kailangan po natin ang tinatawag na obedience
to God's Word. Sundin po natin ang Panginoon kahit na, alam niyo yun, parang hindi mo gusto yung pagkakautos ng Panginoon sa iyo, kailangan mong sumunod dahil sa pagsunod mo, makikitaan ka ng katapatan at mapapatunayan mo na ikaw ay tapat. Number 2, trust in God's promises. Wala kang ibang choice. Magtiwala ka sa Panginoon at lalabas ang iyong katapatan. Okay? Number 3, perseverance in faith. Tiyagain mo mga kapatid ang pananampalataya mo. Kung maliit ang pananampalataya mo, tiyagain mo yan mga kapatid. Kaya nga sabi ng Biblia, kung meron lang may maliit na pananampalataya ang tao, pwede niya ipalipat ang bundok sa kabila. Sa maliit pa lang yun. Okay? So kailangan po natin ng tinatawag na perseverance in faith. Number 4, recognizing God's faithfulness. Okay? Kilalanin natin ang Panginoon sa tuwing tayo ay tumatawag sa kanyang pangalan. Number 5, worship God in spirit and truth. Sa oras ng pagsamba, hindi ka dapat nakikitaan ng Panginoon na hindi ka sumasamba. Okay? Kailangan po natin sambahin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil nasabi ng Biblia, hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba. Okay? Sabi niya, no, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Sa isang translation, hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba. Kaya hindi natin mapatutuhanan ng Diyos na kumikilos eh. Kasi hindi talaga tayo tunay na mananamba. Kaya baguhin natin mga kapatid sa gabing ito, sa oras ng worship, ibigay mo sa Diyos ang worship. Sabi nga eh, ibigay mo kay Cesar ang kay Cesar, ibigay mo sa Diyos ang para sa Panginoon. So sa oras na ito mga kapatid, ay pupurihin natin ang Diyos. Tayo po tumayo, palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa inyong presensya, sa iyong banal na Espiritu, sa iyong mga aral, Panginoon. Hallelujah, na nagbibigay sa ating mga kaunawaan. Na kami po ay dapat makikita ng aming katapatan, Panginoon, sa inyong harapan. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Akin na pong ibinibigay ang pagkakataon sa tagapanguna ng gawain, purihin po ang ating Panginoon.